Alright, mic check, 1, 2. Nandito na naman po tayo at manunood ng balita at syempre bibigyan natin ng reaksyon at opinion. Ito mga kapatid, no? Ang title kasi nito na galing sa Pinas News Insider. Heto, nakakagulat, Mayor Isko Moreno naglabas ng matinding ebidensya tatapos sa palasyo. Parang balita ko kasi ito si Mayor Isko Moreno, si Yorme, di ba parang nagpa-picture sila ni sa bagay hindi naman nakukuha sa picture yon. Tignan muna natin kung anong klaseng balita ito, kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat Fiber ni Juan. Ano kaya ang meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Yes. Matapos ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong Ngagba at ang kaliwat kanang korupsyon sa bansa, Mayor Isko Moreno di na nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na sa publiko. Di man pinangalanan, ngunit datapwat na sa pool ng buong katotohanan. Pero para sa akin, dapat pag ganyan may pangalan eh. Lalo na kung nagsasalita ka laban sa gobyerno. Hindi lang, para sa akin dapat meron, di ba, no? At kahihiyan ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayun na. Matapos ang tila pananahimik, Mayor Isko Moreno hindi na nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na sa publiko. Ayun. Isang pahayag na dapat malaman ng taong bayan. Hindi man raw direktang pinangalanan, ngunit tila datapwat na sa pool ng katotohanan ang Marcos administration. Kung nga mag-gets bakit hindi pinagbabawal ng batas Dapat ipagbawal ng batas to Dapat yung Senado, Kongreso maggawa ng maigpit na batas Lalo na ang ginaguide mo is the next generation. You're teaching the next generation. So, are we teaching our kids na sumuway sa organisasyon na ang tanging ninanais ay kapakinabangan ng pangkalahatan o pakinabangan ng politika ng iilan? Kung magaling yung mga yan di sana wala tayong problema ngayon. Bumaha ng... Kung magaling yung mga yan sana wala tayong problema ngayon. O, yun nga sana mga kapatid, Kay Pangulong Duterte kasi dati, nagka-problema lang naman tayo dahil nga po sa COVID. Di ba? Pero tuloy-tuloy ho, maganda po ang diskarte ng ating Tatay Digong. Problema lang, COVID, no? Sabi nga ni Gadon, nung panahon daw po ni Tatay Digong, naghihirap ang Pilipinas. Pero daw ho ngayon, umahon daw, sabi ni PBBM. Agree naman ako dun syempre, nagkaroon po tayo ng COVID, talagang bagsak lahat nun Ultimo yung may mga business ng mga malalaking business, laglag din Di ba? Agree tayo dun. Pero, hindi po tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Di ba? Sa panahon ngayon, ang ganda na pwede ka na talagang umangat. Yun nga lang, pwede na rin mangurakot. Wala nang Duterte, di ba? Nakaupo man si BP Sara, ginaganyan naman nila. Okay, tuloy tayo Pondo sa flood control sa Manila, mounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flood. Ipinasilip ni Yorme ang 14 billion peso flood control project sa Maynila. Ngunit gate niya, nananatiling problema ang baha sa kabila ng bilyon-bilyong pondo. 14 billion. Flood control. Pero ano nang nangyari dyan sa Kamaynilaan? Aray ko po. Iba ho ang Maynila, iba yung Metro Manila Pag sinabi mo kasing Manila, pangkalahatan yan kahit Caloocan, Valenzuela, yan. Sakop lahat ng Quezon City, yan. Pero pag sinabing Maynila, dyan po yan sa mga bandang Luneta, yan, mga ganyan. Basta mga karapit lugar ng Maynila. Mga Baywalk, yan. The flood control project
done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto ko lang sabihin sa inyo, parang ito na ata yung dating video. Ngayon, after ata nito, correct me if I'm wrong ha, baka naman mali ako, parang napanood ko na kasi dati to. After po nito, nagkaroon po ng lumabas na picture na nagkausap na ata yung congressman o representative dati nung Maynila, District 3 ba, ewan ko, na may picture sila at parang nagkausap na. Ngayon, naalala ko, sinabi niya parang iimbestigahan nila yan kasi walang permit, gumawa sila ng mga flood control dyan, pero ayun, sabi niya nga, walang permit, ngayon iimbestigahan nila. Ang tanong, ngayon ba may resulta na yung pag-iimbestiga nila dyan? Kasi parang nakatutok yung yung investigasyon sa Davao City. Diba? Sana naman po, ewan ko dito sa Pilipinas nating mahal. Ang hirap yakapin, Puro problema yung dulot nila. Akala kasi ng mga ibang mamamayang Pilipino natin na, kurakot yan, kurakot. Kala nila ganun lang, Lalo na yung mga kabataan na pwede nang bumoto. Parang wala lang, kurakot yan, kurakot. Pero yung impact hindi nila nararamdaman para sa kanila yun Lalo na yung mga kakampi ka pa sa mga kurakot. Kabata-bata mo pa lang, kakampi ka na sa kurakot. Naman, future ng bansa natin ang pinag-uusapan dito, hindi yung future mo lang na nagpapabayad ka sa mga makakabilang grupo. Makakabila, 14 billion. Ang ibig kong sabihin, after po kasi nito, nang sinabi niya na ayan nga, may 14 billion iimbestigahan. Ngayon, hinahanap ko na rin. Gusto ko lang malaman nasaan na po ba, kamusta na po yung pag-iimbestiga ng Kamaynilaan dyan po sa 14 billion. Total, nakita natin nag-report ng ganito, o baka tumahimik na lang din kasi nga nagkausap na yung congressman tsaka siya. No hate po tayo kay Yorme, bilib ako dyan. Gusto ko lang malaman may report na ba. Ayan. Malay mo naman medyo wala pa. Malaman per district. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. Laki. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos. From sa kanila yan budget nila yan Pero anong sinisisi dyan sa Kamaynilaan ng mga kakampuet at saka mga high na high? Anong sinasabi nila? Kasalanan ng Dolomite Beach. Project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Sa panibago o latest po na release ng video installment ni Saldico, inihayag niya ang isang family cartel operations. Okay. Tapos na tayo kay Yorme. Ngayon, ito naman po yung pinaka-latest, na sinasabi po ni... Ayan ako. Diyos ko po. Patungkol na naman ito sa... may part 10 na ba? Part 12? Ano na bang part? Naisip ko lang, alam nyo si Saldico, kung may ilalabas ka, ilahat mo na, wag mo nang i-part 1, part 2, part 3. Napagkakamalang kang AI ni Remulla Sabi niya sa tingin ko, AI. Naalala nyo? Nagpa-interview siya kay Karen Davila ata yun. Ewan ko kung sino yun. Karen Davila ata yun, sa tingin daw niya, AI. Sa palagay lang naman niya. Yun naman pala, bakit parang dati, ayaw nyong... Hindi kayo masyadong agresibo nung tinuturo nyo si Saldico. Pero nung nagtuturo na yung AI, nagtuturo na yung AI si Saldico nyo Ngayon talagang agresibo kayong
mahuli itong si Saldico na sinasabi nyo, AI naman pala eh. AI naman pala, bakit ganun? Di ba? Pag sinabing cartel, it's a crime operations like an organized group, no? Na sindikato. Pero malalim ang ugnayan at mga dugtungan ng kanilang mga sistema ng crime operations. So pag sinabing family cartel, buong pamilya ni Marcos involved. Grabe. Sa pandarambong, pangungurakot at paggamit ng poder ni Marcos at ng koneksyon sa gobyerno. Kaya cartel family operations, no? In fact, ang binulgar ni Saldico ay umaabot sa 20 billion pesos. Ang nakukolekta ni Lalisa Araneta at ng kapatid niya bawat taon. Ang pagkakakuha ko yun, ang ibig sabihin ni Saldico mula sa Bureau of Customs at pati na sa agricultural technical smuggling and cartel of hoarding and manipulation of importation ng asukal, sibuyas, poultry products at pati na ang bigas. So ibig sabihin hindi lang sa flood control, hindi lang sa DSWD, marami pa pala. Aray ko. Wala, kung ganitong Pilipinas natin, mga kapatid, tapos deny naman ng deny yung mga nagnanakaw na inaakusahang nagnanakaw, deny ng deny. Wala rin. Sa tingin nyo, ngayong, ay sabi nga ni Ma'am Guanzon, ano, sabi niya ng ganun, overdose na lang daw talaga ang pag-asa. Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapatid. Gusto ko po sanang makiusap po sa inyo, palike po ng ating video. Kasi nagpalit ho tayo ng ng pangalan from X-Crew to Deng TV. Ayan po, mga kapatid. Maraming salamat. Kahit like lang, mag-type kayo dyan, Duterte pa rin. Thank you very much. Saan na ba yung outro natin?